Yan, good morning mga ka-farm boys. Ito na yung first batch ng ating BPR at RIR na mga manok. So, 1 month and 1 week na yan sila. No? So, ito yung first batch ng ating mga chicks ngayon. So, 5 batch ito sila. So, ito na yung second batch, no, natin ng mga chicks. Nasa 1 month ito. No, so 1 week lang yung pagitan nila, no, sa first batch at sa second batch. Then meron din tayong third batch, mga medyo madami-dami 'yon. Nasa 79, no. Yung ating third batch na mga heritage chicks. So halo na 'yon. Merong Black Astrolorp, yun sila oh. Merong RIR, merong BPR, no, at meron ding Hubbard. So sa mga interesado, no, doon sa mga ano natin, ka-farm boys, para sa mga ganitong klase ng mga chicks, no, pwede tayong mag-avail, no. So ito naman yung fourth batch natin na mga chicks, no. So, halo na rin ito sila, mga Hubbard, RIR, saka yung iilan nating mga Black Astrolorp. So, pang fourth batch natin ito na mga manok, mga ka-farm boys. So, sa lahat ng mga interesado, at ito yung pang fifth batch natin, nasa 40 ito sila lahat. So, mix din ito, Hubbard, Black Astrolorp, RIR, no? So meron dito lahat, no, sa ating farm. So ito yung magiging next batch para palalakihin natin. At isang araw lalagay na to sila sa ating grower house para magiging next batch na breeders. So ito yung second batch na magiging mga breeders natin. So halo na rin ito sila. May Hubbard, RIR, Black Astrolorp. So iba pa ng mga variety ng heritage chicken. So ito naman, ito yung nasa grower number 1 natin. Yung kanina, yun yung nasa labas, no, ng grower house. Nandun sila sa damuhan. Pero itong batch na ito yung susunod na ilalagay natin sa ating mga breeder house, sapagkat pararamihin natin yung ating mga breeders. So ito yun sila, mga nasa almost 200 ito na next batch ng ating mga breeders, no. Meron na tayong ngayon, nasa 65 na mga breeders. So dadagdagan pa natin yan. Ito yun sila. So pipiliin itong mga nandito para magiging next batch ng ating breeders. Yung mga nandun naman sa labas, yung nakita natin kanina, so sila na naman yung ilalagay dito para i-process na yung pagiging nila, next breeders. At yung mga sisiw naman, yun yung ilalagay naman natin sa labas. So ito na yung itsura ng ating breeder house. So merong 10 kwarto ito, no. At yan yung isa sa mga kasama natin na farm boy. Every morning nag-harvest na yan ng itlog, no. So hindi pa lang talaga nangingitlog lahat, pero at least kahit papano tuwing umaga nakaka-isang tray na tayo na mga itlog, no. So mababa pa yung percentage, pero sooner yung lahat ng ating mga breeders ay magpo-produce na yan ng mga itlog. So nasa 10 kwarto ito, at naka-harvest lamang ito ng nasa 26 na itlog, no, para ngayong araw, para ngayong umaga. So expectedly mamayang hapon, si umaga saka hapon, nangingitlog yung mga manok natin. So 10 kwarto ito, mga
Kada kwarto merong 5 hanggang 7 na mga babae at isang rooster. So meron din tayong mga roosters na nasa labas para magiging kapalitan itong mga roosters na nasa breeder house natin, para hindi maubusan ng sperm para sa breeders natin, no. So ayan, so maganda yung setup ngayon, lalong-lalo na medyo maganda na yung kalagayan ng mga manok natin, at pati yung system ng vaccination, meron tayong 7 days, meron tayong 28 days, meron tayong 2 weeks, at meron tayong pang 2 months, at yung last natin 7 weeks yung ating Coryza vaccine, at susundan na lang natin ng every 3 months natin na Lasota. So yan ang system ng ating vaccination dito sa ating farm, no, sa Farm Boy Visayas, upang matiyak natin na yung lahat ng ating RTL maganda yung kanilang pangingitlog, kasi naka-focus tayo dito sa Farm Boy Visayas na makapagbigay ng magagandang mga itlog at sisiw, at soon magkakaroon na rin tayo ng meat production. So kaya sinisikap natin na maging malinis, maging maayos yung lugar para iwas talaga sa sakit yung itong ating mga manok dito sa Farm Boy Visayas. Masyadong maaliwalas yung lugar natin, so walang kapitbahay, at medyo elevated yung area, kaya puro bundok yung nakapalibot sa atin. At isang bagay din yung kagandahan, kasi napakatahimik, kaya yung ating mga breeders ay hindi sila naiistorbo, at malaya talaga silang nakakapangitlog, no? Yan ang kagandahan dito sa ating farm dito sa Cebu. So yung mga ka-farm boys natin ngayon, kung interesado kayo, mag-PM lamang, no, sa ating account, at pwede kayong maka-visit dito sa farm natin para makita nyo naman yung system at ginagawa nating plastada, no, para sa mga manok natin, mula sa ating incubation, sa ating brooder house, sa ating grower house, at gayon din sa ating breeder house. Yan. So ito yung update natin para dito sa Farm Boy Visayas. Magandang umaga sa ating lahat. Happy farming, at God bless us all. Okay?